ng suicidal tendency sa Randolph, sabi niya, ang sarap namang tumalon nitong tulay kasi hindi ko kakayanin na yung aking asawa ay pinag-asawa ng iba. Alright mga kaibigan, iba't ibang opinion at spekulasyon ang lumabas sa ginagawang hearing at investigation ng Senado may kinalaman sa kulto na pinangungunahan ni Senior Aguila. So dito mga kaibigan, tingnan natin at pakinggan yung kanilang mga naging salaysay kung saan isang miyembro na may asawa na pero yung asawa niya pinakasal pa sa iba ayon sa balita. Colonel Laude, meron kang Women's and Children's Desk, di ba? Yes, Your Honor. Oh, tutukan nyo itong problema na ito doon. Ha? Yung provincial WCD mo, pabiyahin mo, papuntahin mo doon sa Socorro para alalayan yung local government doon sa yung maintenance ng mga bata. Yes, sir. Yes, sir. Kasi kung pabayaan natin ito, hanggang hearing tayo dito, mamaya pag-uwian doon, takot pa rin yung mga bata. Kailangan i-assure natin sila na hindi sila dapat matatakot at they should have peace of mind. Kasi mga bata pa ito eh. Pwede mo tutukan, dali mo doon yung mga kuan mo, Women's and Children's Desk mo para tumulong doon. Yes, sir. As of now, sir, I have instructed also my provincial WCPD, sir, and my provincial investigation development detective unit, sir, to conduct investigation, further investigation. Hindi lang investigation, kundi yung psychosocial intervention na pwede niyong gawin in coordination with DSWD para kawawaan. Marami daw. 1,000 plus na daw itong mga bata na naglayasan doon. Tapos ngayon, andyan, still living in fear. Baka pick upin ng black na van. Totoo ba ito, Mr. Galarida? Na pinipick up niyo yung mga bata doon ng black na van? Ay babalik sa kapihan. Wala naman po kaming black band. Wala kayong black van. Wala po. Sino may-ari ng black van? Saan yan? O urban legend lang yan? Sir Chair, Yes, go ahead, Senator Risa. nasa testimonyo po yan kanina ni Sir Jeng, yung tungkol sa black van. Mr. Chair, yung DOJ will correct me if I'm wrong, but sa knowledge ko po, dahil naibalik na nga yung isang batang tumakas sa bisa ng habeas corpus case na pinafile ng Socorro Bayanihan Services, ay nabalitaan ko po, and correct me if I'm wrong, na tututol po ang DOJ doon sa ibang mga cases of habeas corpus dahil mukhang continuing crime po ito ng human trafficking at iba pa. In fact, Mr. Chair, it seems to me, as author of the expanded Anti-Trafficking in Persons Act, that victims of trafficking shall immediately be placed under protective custody of DSWD. Kaya naisip ko lang po, dahil kanina sinabi po ni Asek Dumlao na mahaba pa ang kailangang panahon for their debriefing, hindi po ba tama, Mr. Chair, na the state, in the exercise of its parens patri powers and in compliance with Section 7K of RA 9208 as amended, take protective custody of the two minors and their parents if they wish in the hands of SBSI. So, maaari ko bang hilingin, Mr. Chair, na mag-weigh in dito sa aking tanong, ang IACAT at DOJ or DSWD? Yes, thank you. Yes, you may answer. Thank you, Mr. Chair. Thank you, Senator. We confirm, no, the Department of Justice, as chairperson of the IACAT, confirms that we have this provision under the expanded anti-trafficking law, which allows the state to take protective custody of trafficking victims when it is warranted. And it would appear, Your Honor, that under these circumstances, that it's warranted because we've heard the testimonies of many children, many victims who attest to the occurrence of a variety of acts, such as forced marriage, forced labor,
And then we also know of the pending investigation of the CHR on top of the pending investigation right now before DOJ for, among others, human trafficking. And then some of the respondents themselves, some of the leaders of Bayanihan have already been cited in contempt by the Senate for lying, no? Your Honor. So it would appear that the state does have sufficient ground to take protective custody of any other victims that are present right now that the state doesn't have custody of. Our concern lang, Your Honor, is that the court has already spoken insofar as the authority of the local social welfare and development office to maintain custody of the children. But that doesn't preclude the national DSWD from taking custody of the children, and as well as the parents, if the parents do want to surrender or to be under the custody of the DSWD. Thank you for that opinion, Yusik T. I will go, puntahan kita. Human rights, your opinion on this? We subscribe to the manifestation of the good USEC, Your Honor. Thank you. DSWD, your opinion? Mr. Chair, we would just like to manifest that if it is a decision of this honorable committee, then the DSWD is prepared naman po to take protective custody of these children and of course their parents. Before this committee will roll on the quasi motion of Senator Risa, we will hear the mother. Ikaw yung inahan nung dalawa nandyan? Nung isa po, Mr. Ha? Nung isa pong Yung isa? bata. Sige, go ahead. Ano po, yung anak ko po, nag-aral siya nung nasa kapihan na kami. Nakahinto siya nung nagkaroon ng lindol sa amin. Kasi nga may mga aftershocks. Ayoko naman na ilagay sa risky na situation yung anak ko. Then pagka next year, nag-module siya kasi hindi pwede na mag-aral ang mga bata dahil sa COVID. So pinaaral ko siya through modules, 2 years. Then nung nag-face-to-face na, pinaaral ko siya, pinapunta ko siya sa nanay ko dun sa ibaba para makapag-aral siya ng, dalawa po sila, Mr. Chair, pinaaral ko po sila. Yun po, matagal na po silang, nung July, nung anak ko, kasi September po yung klase. Yun, pinababa ko sila para po mag-aral. Pinaaral ko po sila doon kasi malayo po kasi yung kapihan sa poblasyon. Doon ko po sila pinaaral. Binigay ko po yung nun sa mga parents ko. Hindi yung mga anak ko po pinaaral ko po talaga. Hindi po yun totoo na hindi na may pinaaral. Hanggang ngayon? Hanggang ngayon po, nag-aaral po sila. Grade 10 yung panganay ko, yung kinuha nila. At yung pangalawa ko, grade 8. May tattoo po kasi yung anak ko. Sandali lang. What do you mean by kinuha nila? Kasi po yung anak ko, pinaaral ko nga po pinababa para mag-aral dun sa ibaba. Kasi wala po kasi, high school na po kasi. Malayo po dun sa amin, sa kapihan yung high school. Risky naman po yung daan. Malayo po 9 kilometers po kasi yun sa poblasyon, sir. So pinababa ko sila para mag-aral. Dalawa po sila, sir. Grade 8 at saka grade 10. Sino ang kinuha? Yung anak ko pong isa, yung babae, tinawagan daw siya. Anong grade yun? Grade 10 na ngayon. Grade 10? Oo. Sino kumuha? Nung pagkakaalam ko, tinawagan daw yung isang teacher niya sa school na may mag-i-interview daw sa kanila. Nung po, pagkakuha na po sa bata, in-interview daw sila, tapos bago daw po kunin, sabi ng nanay ko, pinupunta-puntahan po ni Miss Lovely sa Bandal. Yan po yung babae.
kasamahan po namin yan sa sa kapihan. Pinupuntahan kasi yung bahay ng nanay ko at yung inuupahan niyang bahay magkatabi. Kaya po palagi niyang mag-witness ka. Dapat mag-witness ka. Kasi ganyan, may ibibigay kami sa'yo. Ganyan. So yung bata kasi, sir, kasi bata nga eh. Yun po talaga yung totoo. Bata nga, na-convince din po nila. Din yung pagkakuha na po ng bata yung in-interview, hindi na po nakauwi, sir. Hindi na po nakauwi yung bata. Yun nga, nung lumapit ako kay Mayor, pumunta kami sa opisina ni Mayor talaga. Hinanjo ko sa minisa, sir. Naiuli na siya kang bata kay di nakatanong mo eskwela. Bis kay mao akong punto nga. Akong gipa eskwela subos kay aron dili mauntang agyang eskwela. Ilang gikuha. Dili nila ihatag kaya gilangingon. Ang bata ko no pagabot og 7 pataas, pwede na ko numupili og asa. Nagkaroon nagbada kay dito mas ilang kustudiya daw ako kay mangnugi sa giuon sa ilang gipang istorya. Ang bata doon, dili na mo doon. Mahadlok siya na mo magkakita. Natingaan ako kay dili na bata na mo doon. Bisang galing pagtapan pa. Matingaan ako kay mahadlok siya na mo Pila edad? Anong edad ng grade 10? 16. 16? 16? Tapos, ayaw sumama sa'yo, ayaw lumapit sa'yo. O, nung kalaunan, nung nakuha na namin siya sa habeas corpus, sinabi niya na, Nay, giingnan ko nila itong pagkuha na to sa katong judge sa dapat to sa RM, sa katong pag-hearing na mo sa habeas corpus nga. Imo ko sa ingnotan na nga, dili ka mo ba nila? Sakit sa akong kasing nga mismo ang bata, di na umuban. Ilang gituluan ng bata nga rin mapunta mi. Is this true, attorney? Bininwas yun daw ang bata na huwag sumama sa mother? Mr. Chair, Yeah, go ahead. I need to answer because it's a serious allegation. Actually, noong April this year, marami na sa kanila. Kasi before, ayaw talagang magsabi ng mga dating mga members nila. Tanungin namin kung anong nangyari. Ayaw talagang magsabi. So itong April lang this year, na mayroong dalawa na nagkaroon ng tapang na magsalita sa nangyari sa kanila. Yung si Randolph Dizon Balbarino, andito siya. Kasi bumaba siya at saka naghanap ng trabaho sa baba, nag-support sa kanyang pamilya. Si Jackie Mondragon Basco, andito rin, bumaba din siya, nag-support sa kanyang pamilya. Pinag-asawa ni Jerins ang kanilang respective spouses. Doon nagsimula, yun ang nag-spark kasi nag-post sila sa social media na hindi nila kinaya yung nangyari sa kanila. In fact, nagkaroon ng suicidal tendency si Randolph. Sabi niya, ay, sarap namang tumalon nitong tulay kasi hindi ko kakayanin na yung aking asawa ay pinag-asawa ng iba. Yun, after that, marami nang nagsabi sa kanila, because of that revelations ni Randolph and Jackie, marami nagsabi sa kanila na willing na rin silang magsalita. Kaya sinabi ni Mayor, o sige, magtayo tayo ng Socorro Task Force Kapihan para pakinggan sila. Yun na nga, para yung group of selected department heads, parang quick reaction team, yung task force na yun. Ako yung naging chairman kasi ako yung pinaka-senior. Sa ngayon, pag-expand na, si Mayor na yung chairman, ako naging spokesperson. Sabi ng task force, sige, mag-conduct tayo ng meeting, pakinggan natin sila. So that was April 19 this year. Nagkaroon ng meeting between the task force, andun yung municipal officials, headed by the mayor, andun yung taga-PNP. Akala namin konti lang sila. Napakarami pala nilang nag-attend at saka they were crying. Yung mga nangyari sa kanila. Ilan sila? Marami, mga almost more than 30, almost. Paano sila nagka-gather?
Were they invited by you? Were they collected? Sinabihan lang or namin sila. voluntaryo sila pumunta? O what? Voluntaryo, sinabihan namin, sige, sabihin nyo sa mga kasamahan nyo, willing naman kayong magsalita. Sige, sabihin nyo. Pagpunta namin doon, sabihin nyo, napakarami doon, kasama na yung kanyang anak. Pumunta doon, nag-attend. So hindi nyo pinuck up. According Hindi. to the mother, kinuha ninyo, Hindi. dinala doon. Hindi, nag-attend sila doon at saka umiiyak sila sa kanilang mga karanasan. Kami rin, Mr. Chair, umiiyak din kami. Si Mayor umiiyak din. Kasi hindi namin sukat akalain na ganun pala yung nangyari sa kanila sa loob. Kasi dati ayaw nilang magsalita. Yun nga. At sa kasabi ni Mayor, napakadelikado naman itong mga information ninyo. Sinabihan na yung MSWDO na sige, itemporary na muna natin pag-custody yung mga bata. Kasi takot na takot yung mga bata na because of that revelation, pipick upin sila. Pick upin yung private army nila. So yun. After that, nag-request si Mayor, after that meeting, nag-request si Mayor for investigative assistance doon sa NBI. Director, nag-letter. Then sinabi ng director natin, pumunta yung mga NBI agent May 4. Pumunta din yung anak niya. Nagbigay din ng testimony na ganun ang nangyari sa kanila, yung mga forced labor, mga ganun. And then, hindi pa muna isinama yung kanyang anak kasi sabi nga niya, andun sa kanyang mother nakatira yung kanyang anak. Pero on May 6, Mr. Chair, tumawag sa akin yung mga kasamahan nila doon na punta ka dito kasi andito yung tiyahin ng kanyang anak, yung kanyang kapatid, younger sister, gustong kunin forcibly yung kanyang anak doon kasi pumunta Sino yung gusto kanyang kumuha? anak, Sino gusto kumuha? yung younger sister niya. Younger sister. Yeah, kasi yung kanyang anak umiiyak, pumunta doon sa mga bata din andun sa safe house. Sinabi na forcibly, sinabi niya kanyang tiyahin na i-recant daw, babawiin yung testimony ng anak niya doon sa NBI. Yun ang gusto nila. At sige, pumunta ako doon. Iyak na iyak yung kanyang anak. Meron na kaming video. Sabi namin sa kanya, kung gusto mong bumalik doon, walang problema, balik ka. Sabi niya, ayaw ko talagang bumalik. Sabi naman, bakit naman? Kasi mahirap ang buhay. Recorded yan? May video yan? Yan, may video yan. Pwede namin i-play dito ngayon. I-play natin. Ngayon, sige, sige, ipatuloy Bigay ko. sa secretary. Sige, continue. Ibigay. Continue. Ibigay natin. After that, Mr. Chair, kasi pumunta yung kanyang mother, ito yung pinaka-thrilling, Mr. Chair. Huwag daw, kasi minor na yung bata. Kasi makikita yung cover. bata. Po sir, minor po Video. kasi yun sir. Huwag muna kasi makikita. Sige, Wag ipatuloy ko na lang muna. Kasi Ipatuloy. yun. Patuloy ka Patuloy ko na lang muna. Sige, sige. Umuwi na kami. Kasi pumunta yung nung nakarating na ako doon, bumalik yung kanyang younger sister, dala na yung pulis. Kasi gusto nang tiyahin yung bata na kunin talaga yung bata through the police. Ang pulis naman tinanong yung bata, ganun pa rin, iyak ang bata na hindi talaga siya bumalik. So andun. So umuwi na kami kasi ayaw ng bata. Tumawag na naman yung kasama nila. Sir, punta ka dito kasi andito yung grandmother, yung nanay na niya. Kasi forcibly, kinaladkad yung bata palabas sa safe house. At saka yung bata, pagdating doon sa labas, tumakbo at the darkest hour of the night. So yun na nga, buong pwersa ng PNP, hinanap siya kasi baka tumalon sa dagat kasi very dark yun. Baka tumalon. At saka, maraming naghanap. Kami kinakabahan na baka ano nang nangyari. Doon, mga ilang oras, nakabalik na, yung bata pala, nakatago doon sa isang malaking punuan in front of the Balangay Hotel.
makikita sila ng bata pero talagang nagtago siya. Ang pulis nagkaroon siya ng ideya na nag-flashlight siya dito para makita ang mukha ng pulis na pulisya, so lumabas yung bata. So nung nakita namin yung bata, sabi, anong nangyari? Bakit kayo pumiglas? Sabi niya, ayaw ko talagang bumalik doon. Kaya nga, sinabi ni Mayor, sige, isama na natin ito. Sinabihan ng MSWD, isama na lang ito sa mga bata kasi ayaw na niyang bumalik doon. April 11, yun na nga ang May 11. May 6 yung sinabi kong forcibly kinuha ng grandparent. May 11, ito na yung sinabi niya na pumunta sila sa opisina ni Mayor kasama yung kanyang grandmother, ay yung mother niya, grandmother ng bata. Andun ang kami, MSWDO, andun yung police. Tinanong talaga, kasi gusto nilang kunin ang bata. Sabi nila, sa ayaw ninyo, sa gusto, kunin namin ang bata. Sabi niya, ano ba? Sabihan ng anak niya, ano ba? Sa akin ba raw, kay Mr. Sanko kakampi, or sa amin na parents mo? Sabi ko sa kanya, hindi naman tamang tanong yan. Ang itanong sa bata, kung ipatuloy ba niya yung kanyang testimony? At sabi ni Mayor, sige, ma'am, tanungin mo uli yung bata. Sabi niya, sige, ituloy mo ba yung testimony mo? Sabi ng bata, ituloy ko. Tinanong namin, bakit ituloy mo? Kasi gusto ko na sa pagtestimonya ko, bababa na yung aking mga parents doon sa kapihan para magkasama kami dito sa Kabayanan. So yun ang nangyari. After that, nag-file sila ng petition for the issuance of habeas corpus. Ayun na nga, pinaburan ng korte. Pero hindi talaga totoo na kinuha yung bata. Yung bata talaga ang nagboluntaryo, napunta doon, at saka yung traumatic experience na nagpumiglas at hinahanap ng mga pulis. Yun ang totoong nangyari, Mr. Sir. Mr. Chair. Thank you. Go ahead, Senator Risa. Go ahead. Salamat kayo, Mr. Chair. Ma'am, nung nagsasalita po si Mr. Sangko, pagdating dun sa parte na sinabi nung anak niyo na ang gusto niyang mangyari, kaya siya magpapatuloy, ay pati kayong mga magulang niya ay bumaba na at magsama kayo sa baba. Nakita ko po kayong tumatango. So, alam niyo po ba yon? At sumasang-ayon po ba kayo dun sa anak niyo? Yun po yung sinabi talaga ng anak ko nung panahong yun po talaga, ma'am. Totoo po yung sinabi ni Mr. Idelito Sangko. Yung sa akin lang po, ma'am, yung kinagugulat ko lang po talaga. Bakit ayaw na po? Kung gusto po ng bata bumaba kami, no? Ganito yun. Pag gusto ng bata, anak ko na bumaba kami, bakit ayaw niyang lumapit sa amin? Yun ang tanong ko. Bakit ayaw niyang lumapit sa amin? Kahit sa tatay ko nga ayaw niyang lumapit. Yun ang tanong ko talaga. Mr. Tanungin Chair. mo sarili mo. Sige nga. Nung sinabi, Ayaw na lumapit. yung sabi ko, bakit ngaman na nadiri naman ka na mo. Walang iba makakasagot niyan. You, being the mother, you answered your own question. Yes, Bakit sir. ayaw ng anak mo sa'yo? Sige nga. Nung nagtanong po ako, sir, nung sabi niya, kasi nga, meron daw silang pinangako sa kanya. Gusto niya daw kasi magkaroon ng bagong cellphone. Kasi yung cellphone niya, na binigay ko kasi hindi po pwedeng lagyan ng SIM kasi sira.